Tuwing nagsisimba ba dapat required na mayroon kang offering sa simbahan? Paano kung mahirap ka? Paano kung wala kang pera? Paano kung gusto mo lang pumunta ng simbahan para manampalataya, gusto mo lang mag-pray? Ang laki nga ng offering mo, ang pangit naman yung ugali mo. Ano yan? Binibili mo na lang yung kasalanan mo sa dami ng pera mo? Bakit tingin mo ba tatanggapin ng Panginoon yung perang binigay mo kapalit ng mga kasalanan at pangit na pag-uugali mo? Ha? Kakagaling mo lang sa simbahan, ba? O pumunta ka naman sa kabilang bahay nyo, nag-chismis ka na naman, nanira ka na naman. Wow. Tapos, after nun, pagkalinggo, pupunta ka ng simbahan, o bubultuhan mo ng pera. 100,000, 200,000, papakita mo sa mga ka-member mo, ganito kalaki yung inano ko sa simbahan natin, gusto ko magbago ang lahat, para to sa lahat. So, kung yung ugali mo, kamusta? Binago mo ba yung ugali mo? Baka simbahan lang yung binago mo, pero yung pagkatao at ugali mo, ganun pa rin. Kamusta kapatid? Nakadepende ba yung Panginoon nyo sa laki ng binibigay na pera nyo? Ayun yung tanong ko paano kung wala kang may offer talaga, magagalit ba yung mga ka-member mo? Magagalit ba sa'yo yung pastor mo pag wala kang naibigay? Ha? Magagalit ba si kapatid? Ha? Si ka-brother? Magagalit ba? Yun yung tanong ko kasi may mga nakikita ako minsan na ilan kapag nagpipreach. Laging binabanggit yung offering. Laging minamalit yung mga maliliit na offering. Kapatid, hindi kailangan ng Panginoon ang pera natin. Ang kailangan ng Panginoon yung ugali natin. Magbalik loob tayo, magbago tayo, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin at sundin ang kalooban niya. Bakit ka nag-iipon ng pera? Bakit pag namatay ka ba, yan yung pambubukas mo ng pintuan ng langit? Ha? Kaya nag-iipon ka ng maraming pera dito? Yan ba yung pantawid mo sa kabilang buhay, kapatid? O nag-iipon ka ng maraming pera, tinatapalan mo yung simbahan ninyo para sabihin ng mga tao na talagang mabait ka talaga? Pero deep inside yung ugali mo, ang dami mo mga tinatagong kasamaan, kapatid. Magbago ka na, kapatid. Ha? Sa simbahan nyo ba kailangan ng offering? Yan yung topic natin ngayon. Kung sa simbahan nyo, kailangan talaga, wala akong magagawa dyan. At yan ang pinapaniwalaan ninyo, at yan ang nakasanayan ninyo, okay ako dyan. Pero para sa akin, ang offering ay nakadepende sa damdamin ng isang tao. Kung bukas sa loob mong magbigay, kung nakakaluwag-luwag ka naman sa buhay, hindi labag sa kalooban mo, offering mo, okay yun. Pero kung nagbigay ka nga, pinilit ka, kahit na nahihirapan ka na, pinilit ka pa rin ng kung sinong namimilit sa'yo dyan para magbigay ka lang ng offering, abay mali yun, kaibigan. Ha? Ang pagsamba natin ay hindi sa pera. Ang pagsamba natin sa Panginoon, espiritual yan. Hindi pera, hindi salapi, ha? Hindi sinisamba ang pera. Baka yung iba dyan, hindi na pinapasimba kasi wala nang may offer na malaki si kapatid. Huwag ganon. Ay kung yan yung nakasanayan nyo, kung sa simbahan yung kanyan, ay wala tayong magagawa dyan. At sa akin na naman dito, tinatanong ko lang kung sa simbahan nyo ba, required ba talaga yung offering? Yun lang naman. Required ba talaga kahit sa mga walang-wala na? Mangungutang na lang para ipang-offer pa dun sa simbahan, tama ba yan? Marami lang kasi akong naririnig na may mga ganong simbahan daw. O may mga ganon, talagang may ganon. At sa mga naririnig ko, sa mga kakilala ko, hindi ko na i-mention kung ano yung mga simbahan na yun. Baka nagkamali lang, baka depende lang sa pastor, depende lang sa namamalakad, o depende lang sa kung sino yung mga nandoon na mataas doon. Hindi lahat, kaya hindi ko na i-mention yung mga religion na yun. Kasi mahirap magbanggit ng religion. Ang sa akin lang, tinatanong ko lang kung sa may mga religion ba talaga, na required ba talagang magbigay, kahit na walang-wala na si kapatid. Kahit mangutang na lang si kapatid para maibigay kung required ba talaga. Itong sa akin ay nagtatanong lang ako para mabigyang linaw kung totoo ba yung mga haka-haka, yung mga kasabihan dyan, yung mga naririnig natin na may mga simbahan ba talaga ng mga mukhang pera. Yun ang gusto kong liwanagin dito. Wala tayong dapat pagtalunan about sa religion. Nirespeto natin ang paniniwala ng isa't isa. Ang topic natin dito ay about sa offering. Kung mayroon ba talagang mga simbahan na talagang namimilit ng offering. Yun lang.